Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan ang grupo ni Mr. Sakamoto ay nakaharap si Kanaguri. Pinasabog ni Kanaguri ang sinasakyan nilang eroplano na naging dahilan upang lumipad sila paibaba ng himpapawid. Nakaisip naman ng paraan si Akira kung saan ginamit niya ang kanilang mga damit upang pabagalin ang kanilang pagbaba na naging dahilan upang makaligtas sila sa kamatayan. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 62 at 63. Nagsimula ang chapter kung saan si Kanaguri ay nag-iisa at nakahiga sa tabi ng dagat. Sinabi nito na hindi ko na magawa ang pelikula ko ngayon, may dahilan pa ba para magpatuloy akong mabuhay? Inilipat naman ang scene sa kabilang isla kung nasaan ang mga aplikante kasama ang grupo ni Mr. Sakamoto. Napabuntong hininga si Shin at sinambit na sa tingin nyo ba natuloy pa rin ang pagsusulit. Binilang ni Shin ang mga kasama nilang aplikante at pagkatapos ay sinaad nito na mas kaunti na lang tayo ngayon, nasaan na yung direktor ng pelikula na yon. Sinabi ni Akira na napakasaya ko na kayong lahat ay okay. Sa totoo lang, milagro na nabuhay tayong lahat. Ngayong nakarating na tayo sa puntong ito, sabay-sabay nating ipasa ang pagsusulit, at magkasama tayong mapunta sa iisang klase. Sinambit ni Mafuyo na nakaplano na talaga akong pumasa, habang sinaad ni Shin na mga klase, tama, naiisip ko lang kung may mga school festival sila. Sinabi ni Mr. Sakamoto na mayroon sila, meron pang ang sports day at isang year-end class trip. Bigla namang tinawag ni Kill Baby ang apat, at pagkatapos ay nilapitan niya ang mga ito. Sinambit ni Kill Baby na tignan nyo. Nakahanap ako ng bala sa isla. Nakapasa din ako sa stage 2 ng pagsusulit. Sinabi ni Shin na sino siya, habang sinaad ni Mafuyo na hindi ko alam. Sinambit ni Kill Baby na ano ba kayo? Magkakasama tayong napunta dito. Inilipat naman ang scene sa mga test admin kung saan sinabi ni Yusami na masama ito na walan tayo ng napakaraming tao. Sinambit ni Miss Ito na oo, pero kada taon, 2 tao o 3 lang ang pumapasa sa transfer test. Sinabi ng nakasombrero na para sa susunod na yugto, baka dapat tayong gumawa ng isang pagsusulit na kung saan mas kaunti ang namamatay. Sumang-ayon naman si Miss Ito habang sinaad ng flight attendant na test proctor Yusami, dumarating na ang mga iba pang kalahok. Sinabi ni Yusami na ganun ba, maganda yan. Ngayon, magpatuloy na tayo sa susunod na yugto. Sinambit ni Yusami sa lahat ng aplikante na paalala sa mga kumuha ng pagsusulit. Salamat sa paghihintay. Bago tayo magsimula sa huling yugto ng pagsusulit, nais kong ipakilala ang ilang karagdagang miyembro. Pagkatapos magsalita ni Yusami, ay may isang barko ang papalapit sa isla. May babae na may suot na bag sa likod ang bumaba at sinabi na ang taas ng tensyon dito. Tapos, mukhang nakakatakot pa sila. May lalaki din na bumaba sa barko na may suot na jacket at sinambit na tumahimik ka at itigil ang walang humpay mong pagsasalita. May isa pang lalaki ang bumaba na magulo ang buhok at ito ay tahimik lang na naglalakad. Sinaad ni Yusami na ang tatlong ito ay sasali sa huling yugto ng pagsusulit. Ang Special Recommendation Group, si Kaji, Tor Amaro, at Shinaya. Sinabi ni Tor Amaro nang nakangiti na grabe. Kinakabahan ako. Ako nga pala si Tor Amaro. Ikinagagalak ko kayong makilala. Nainis naman si Kill Baby sa narinig niya kay Yusami at sinabi nito na nagbibiro ka ba. Muntik na kaming mamatay para lang makarating dito. Akala nyo ba basta-basta lang kayong makakalusot? Ang lakas ng loob nyo, kayong mga batang pilyo. Pumunta pa kayo dito na may mga keychain sa bag nyo. Ang ganitong klaseng kalokohan ay talagang nakakainis. May bigla namang nangyaring kakaiba kay Kill Baby pagkatapos niyang magsalita, at ito ay biglang napahiga sa sahig habang nasa likuran niya si Tor Amaro, na may hawak na sandatang nakatutok sa leeg ni Kill Baby. Sinambit ni Tor Amaro na napakaingay ng iyong bibig. Mag-relax lang kayong lahat. Nagulat ang mga aplikante sa nangyari, habang sinaad ni Yusami, na nakalimutan kong sabihin, pasensya na. Ang mga aplikanteng ito ay inirekomendang lahat ng mga propesyonal sa larangan o mga ahensya ng assassins. Sa madaling salita, garantisado ang kanilang kakayahan, kaya't magtulungan kayong lahat. At Tor Amaro, mayroon na kaming maliit na grupo, kaya't wala nang biglaang pagpatay sa mga tao. Sinabi ni Tor Amaro na pero sensei,
Yung tanga na yun, pinagtatawanan niya ang espesyal kong Sakamoto keychain. Sinaad ng mga aplikante na Sakamoto ba, ang legendary assassin. Narinig ko may pabuya siya sa ulo, may mga fan na assassin dito. Labis namang pinagpawisan at kinabahan sina Shin at Mr. Sakamoto sa kanilang narinig. Binulungan ni Shin si Taro na mas mabuti pang lumayo ka sa kanya habang inisip ni Sakamoto na maaaring delikado. Inilipat naman ang scene sa syudad kung nasaan ang grupong X. Sinabi ni Slur na hindi ko sila makontak habang sinambit ni Gako na malamang nasa kalagitnaan sila ng pagsusulit. Sinaad ni Slur na tama, siguro hindi nila pwedeng tingnan ang kanilang mga telepono habang tumatakbo ang pagsusulit. Sinabi ni Kishima na sigurado ka ba na magandang ideya yan. Pagre-recruit ng mga estudyante na wala masyadong karanasan. Sinambit ni Slur na alam mo ba kung anong paniniwala ko. Sa tingin ko, ang mga kabataan, sila ang may pagkakataong baguhin ang lipunan. Kishima, teenager ka nang magkita tayo, tama ba? Si Gako nga, mas bata pa sa'yo noon, habang sinabi ni Gako na ako ba? Hindi ko na maalala. Sinambit ni Slur na ayoko na, habang tumatanda ako, dami ang mga pasanin ko at parang mas bumibigat ang katawan ko. Ang mga bagong kaibigan natin ay tatakbo ng sobrang bilis, nakakakilabot. Tinanong ni Gako na nagbabasa ka na naman bang ulit, habang sinabi ni Slur na galing ito sa isang pelikula. Ibinalik ang scene sa mga aplikante kung saan sinabi ni Yusami na ang ikatlong yugto ng pagsusulit ay isang laban ng koponan. Kayong lahat, pakibuksan ang inyong bala. Binuksan ni Shin ang kanyang bala at nakakuha ito ng isang mahabang tela. Ang lahat ng aplikante ay binuksan na din ang kanilang mga bala, at sila ay nakakuha din ng mahabang tela na may mga kulay. Sinambit ni Yusami na ngayon, ituturo ko na sa inyo kung saan ikakabit ang mga tela. Inilagay ng mga aplikante ang mga tela sa kanilang likuran, habang sinaad ni Yusami na ang inyong mga koponan ay magtatagisan sa isang laro ng tail tag. Tinanong ng mga aplikante kung ano ang tail tag, habang sinabi ni Yusami na ang tail tag ay isang laro kung saan ang mga manlalaro ay susubukang agawin ang buntot ng isa't isa. Ito ay nangangailangan ng iba't ibang kasanayan tulad ng atletisismo, talino, pagtutulungan, at iba pa. Isa itong makabagong sport. Parang karaniwang laro lang ng habulan ng buntot. Ang mga manlalaro ay hahatiin sa 7 koponan, bawat isa ay may kanya-kanyang kulay. Mayroon kayong 2 oras, ang pagsusulit ay magaganap sa loob ng isang 10 kilometrong radius sa kagubatang ito. Kung ang isang kaaway na koponan ay makuha ang inyong buntot, itinuturing kayong patay, sino mang mamatay ay mabibigo sa pagsusulit. Sinabi ng isang aplikante na grabe, parang biglang naging simple na lang habang sinambit ng nakasalamin na naiintindihan ko na. Ito ay dinisenyo upang magmukhang isang larong pambata, sa katunayan, ito ay isang kasangkapan sa pagsasanay para sa pagtutulungan sa mga misyon sa propesyonal na gawain. Ang tela sa paligid ng bewang ay nangangailangan ng kalahok na protektahan ang kanilang likod na bahagi ng katawan, ang pangunahing bahagi kung saan nagsisimula ang lahat ng galaw, marahil ito ay isang teknik sa pagsasanay para sa mga assassin na batay sa US Military SERE program. Napahanga ang mga aplikante sa sinabi ng nakasalamin, habang sinambit ni Yusami na mayroon tayong matalino dito, tama ka. Sinaad ni Yusami sa kanyang isipan na sa totoo lang, pinabayaan lang naming mamatay ang masyadong maraming tao sa unang 2 bahagi, pero mukhang mas maganda pakinggan yun. Nabasa naman ni Shin ang isipan ni Yusami at sinambit nito na sobrang magulo ang inyong mga paraan ng pagsusulit. May napansin si Mafuyo na agad niyang sinabi kay Shin, habang may napansin din si Akira na ibinahagi niya kay Taro. Magkaiba ang kulay ng tela ni Shin at Mafuyo, kina Mr. Sakamoto at Akira, at ito ay nangangahulugang magkalaban sila. Sina Sakamoto, Akira at Kill Baby ay may tela na kulay red, at sila ay magkagrupo. Sina Shin naman ay may kulay na puting tela, at kagrupo niya si Mafuyo at Koji. Nagsama-sama na ang mga magkakagrupo habang sinabi ni Yusami na nakalimutan kong banggitin, gamitin ang inyong mga armas ayon sa gusto ninyo. Kumuha kayo ng maraming buntot hanggat maaari sa loob ng itinakdang oras. Ngayon, magsimula na tayo. Pagkatapos magsalita ni Yusami, ay agad na kumilos ang lahat upang mag-umpisa na sa kanilang huling pagsusulit.
Ang may suot na salamin ay kabilang sa yellow team at sinabi nito na ang paggamit ng paligid sa ating kalamangan ay susi sa isang laban sa kagubatan, magtatayo tayo ng base sa isang burol at maglalagay ng mga bitag. Sumang-ayon naman sa kanya ang dalawa niyang kasamahan, at pagkatapos ay inilipat ang scene sa purple team. Sinambit ni Tor Amaro na ang saya nito. Parang sports day lang sa school. Parang go purple team. Nagagandahan naman ang dalawa niyang ka-team sa kanya, at pagkatapos ay inilipat ang scene kina Mr. Sakamoto. Iniisip ni Mr. Sakamoto habang nakaharap ito kay Shin, na Shin, sa ngayon, magkita muna tayo malapit sa pinagmulan ng ilog. Sinabi ni Shin, na Mr. Sakamoto, magkalaban tayo ngayon. Kapag nagkainitan, huwag mo akong pagbibigyan. Hindi rin ako magpapatalo. Sumang-ayon si Mr. Sakamoto sa nais ni Shin, at pagkatapos ay naghiwalay na sila ng landas. Sinambit ni Mafuyo na magaling ka ba sa ganito, Shin? Sinaad ni Shin na kung magsasama-sama tayo, tiyak na tayo ang uunahin nila. At saka, bago pa matapos ni Shin ang kanyang sasabihin, ay may biglang nagpakitang kalaban sa kanyang likuran, at nais nitong kunin ang kanyang tela. Napansin naman ni Shin ang kalaban, kaya hinailan niya ang sanga na nasa kanyang tabi, na naging dahilan upang tumama ito sa kalaban at siya ay umikot pabaliktad. Nang dahil sa nangyari ay nagawang makuha ni Shin ang tela ng kalaban at sinabi nito, na kung palagi akong umaasa sa iba, hindi ako kailanman magiging malakas. Sinaad ni Mafuyo na kahit ano, ayos lang sa akin, habang hindi naman kumikibo si Kaji. Ibinalik naman ang scene sa Red Team, kung saan sinabi ni Kill Baby na mga kasama, tignan nyo ito. Espesyal na plano, isang bunny tail, habang sinabi ni Akira na huwag kang mandaya. Sinambit ni Kill Baby na sino ang nandaraya. Ayon ito sa mga patakaran, habang sinabi ni Akira na Mr. Sakamoto, sang-ayon ka ba? Nakaramdam naman ng pagkalungkot si Mr. Sakamoto na ikinabahala ni Akira, at tinanong niya ito kung ano ang problema. Naalala ni Mr. Sakamoto noong mga assassin pa sila ni Shin. Sinabi ni Shin sa kanya na gusto kong maging katulad mo, Mr. Sakamoto. Sa palagay mo, magagawa ko ba? Nasa likod kita. Ibubuwis ko ang buhay ko para sundan ka. Labis na nalungkot si Sakamoto, habang tinanong ni Akira na umiiyak ka ba? Sumigaw naman si Kill Baby at sinabi na wala akong oras para sa mga iyakin. Inilipat ang scene sa isang team kung saan may kaharap silang babae. Sinambit ng lalaki na yung baliw na babae, hindi siya tumitigil, habang sinabi ng kanyang kasamahan na ano pa bang magagawa natin. Ang kanilang kaharap ay si Tor Amaro, at siya ay nasa itaas ng puno. Sinabi ni Tor Amaro na mas gusto ko ang manghabol kaysa habulin. Tsaka, medyo otako ako. Mahilig akong mangolekta ng mga kompletong set ng mga bagay. Pagkatapos magsalita ni Tor Amaro, ay bigla niyang inatake ang dalawa gamit ang kanyang sandata, na nagawa naman nilang iwasan. Sinambit ng lalaki na nagkaroon ka na ng berdeng tela, bakit mo pa kami hinahabol? Alam ko na, kukuha ako ng ibang kulay na tela para sayo. Kaya pakiusap, hayaan mo na kami. Sinabi ni Tor Amaro na ano? Hindi mo maintindihan ang nais ko, ano? Pagkatapos nitong magsalita ay inatake niya ang dalawa, kung saan nagkaputol-putol ang mga puno, at ang isang lalaki ay nawala ng isang kamay. Nakuha na ni Tor Amaro ang kanilang mga tela at sinambit nito, na itatago ko itong isa, at ang isa ay gagawin kong palamuti. Napakaganda! Ngayon, anong kulay ang susunod kong kukunin? Nakita ni Tor Amaro ang grupo ni Shin, at napagdesisyonan nito na ang kanyang kukunin ay ang kanilang puting tela. Muli namang ibinalik ang scene sa grupo ni Mr. Sakamoto, kung saan nasa tabi na sila ng ilog. Sinabi ni Kill Baby na ang ibang mga koponan ay nagsisimula ng magtagumpay sa pangangalap ng mga buntot. Kaya bakit ang koponan ko ay nagpapahinga lang at kumakain? Sinambit ni Akira na mahalaga kasing kumain kapag ikaw ay nakakaramdam ng lungkot. Sinaad ni Kill Baby na seryosohin niyo ito. Nasa gitna tayo ng pagsusulit, habang inalok ni Akira ng pagkain si Kill Baby. Uminom si Kill Baby ngunit hindi ito nasarapan, at tinanong kung ano ang kanyang tinikman. Sinabi ni Mr. Sakamoto na isa yang mugwort tea. Yan ay nakatanim sa banda doon. Sinambit ni Kill Baby na para saan ang marangyang estruktura na yan.
Sinaad ni Sakamoto na gumawa ako ng kubo habang sinabi ni Kill Baby na hindi tayo nandito para magbakasyon. May bigla namang mga paru-paro ang lumapit kay Kill Baby at akala niya na ito ay delikado. Sinabi ni Akira na mga paru-paro. Hindi ba't napakaganda nila? Sinambit ni Kill Baby na nakakadiri sila. Anong saysay ng walang kwentang paglipad nila? Sinaad ni Akira na ang mga paru-paro ay lumilipad ng may dahilan, Mr. Baby. Ganoon talaga ang ginagawa nila, gumagalaw sila sa mga landas na hindi maintindihan ng iba. Iniisip ng mga tao na may kinalaman ito sa kanilang mga pheromones, habang nagagandahan si Mr. Sakamoto sa mga ito. Sinabi ni Kill Baby na sinong may paki dyan. Pakiusap, ilayo niyo sila sa akin. Hahawiin sana ni Kill Baby ang paru-paro, ngunit agad na pinigilan siya ni Akira, kung saan hinawakan niya ang kamay ni Kill Baby. Pagkatapos mapigilan ni Akira ang nais ni Kill Baby, ay nagawa nitong mapadapo ang paru-paro sa kanyang kamay. Napansin ni Mr. Sakamoto ang kamanghamanghang ginawa ni Akira, habang sinabihan ni Akira si Kill Baby, na hindi mo dapat hawakan ang mga pakpak ng isang paru-paro. Sinabi ni Kill Baby, na talaga ba? Hindi ko pa narinig yan. Sinambit ni Mr. Sakamoto sa kanyang isipan, na mabilis at sensitibong galaw, hindi man lang napansin ng paru-paro. Ang batang babae na to. Sinaad ni Mr. Sakamoto na Akira, sino ang nagturo sa'yo kung paano gumalaw? Ang paraan ng paggalaw mo sa ere, yung bigla ang galaw kanina, kumpara sa kung paano ka noon sa eroplano, parang ibang tao ka na ngayon. Sinabi ni Akira na nakakahiya, pero, hindi ako magaling sa laban, kapag tinitignan ko sa mata ang kalaban ko, nanghihina ang mga paa ko. Sinambit ni Kill Baby na nakakatawa. Hindi naman kasali ang pagpatay sa huling pagsusulit, kaya sigurado akong magiging maayos ka. Sinabi ni Akira na talaga nga namang mabait ka, Mr. Trip Baby, habang sinaad ni Kill Baby na ang pangalan ko ay Kill Baby. May isa namang tao ang papalapit sa kanila na kanilang ikinagulat at ito pala ay ang lalaking nakasalamin. Ito ay pagod na tumatakbo habang sinasabi na mag-ingat kayo. Ang baliw na babaeng yun ay hinahabol ako. Isa lamang itong pagsusulit, at ayokong mamatay. Bigla namang nagpanik si Kill Baby sa kanyang narinig, at may tinamaan din itong tali sa kanyang paa, na ikinabahala ni Mr. Sakamoto. May isang napakalaking net ang lumabas sa kanilang itaas, at pagkatapos ay nakulong at humandusay sila sa lupa. Tinanong ni Kill Baby, na ano ito, habang sinabi ni Mr. Sakamoto, na isang stainless alloy cable. Sinabi ng Yellow Team, na hindi ko inaasahan na magiging ganon kakadali maniwala, ang isang mahusay na assassin ay hindi basta-basta nagtitiwala sa lahat, magandang paraan yan para mamatay. Kukunin namin ang mga buntot mula sa inyong mga bangkay. Pasabugan sila. Dito na natatapos ang chapter 62 at 63 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.